Hi guys! Welcome to my family vlog. In today's video, first time ko magluluto ng baked sushi. Medyo natatakot ako kasi baka pumalpak. Tapos hindi biro yung halaga ng ingredients nito. Pero sa tingin ko, okay naman yung pagkakagawa ko. Kaya i-share ko sa inyo yung mga do and don't sa paggawa ng baked sushi. Bukod doon, yung mga ingredients at saka yung mga ginamit ko sa baked sushi, meron sa description box. Kaya without further ado, let's start this video! Una, lulutuin ko muna yung Japanese rice. As per instruction at saka yung napapanood ko dito sa YouTube, kailangan hugasan mo mabuti yung Japanese rice. At least 3 to 4 times mo siyang hugasan hanggang sa mag-clear yung water. Pagkatapos, diniretso ko na sa rice cooker. Nang maluto, pinalamig ko lang saglit. Saka ko hinanda yung pampalasa sa Japanese rice. By the way, 3 cups of Japanese rice ito. Ang gamit ko ay rice vinegar instead of mirin. Mahal kasi yun, kaya ito ang alternate option ko. So, naglagay ako ng 4 tablespoon ng rice vinegar at 1 tablespoon na brown sugar. Halu-haluin lang hanggang sa ma-dissolve yung sugar. Tapos lagyan mo ng salt. Huwag mo ibubuhos lahat. Tansya-tansyahin mo at saka medyo tikman-tikman mo. Pangit din kasi kapag maasim yung sushi rice mo. At huwag mo masyadong hahaluin kasi baka madurog yung kanin or lumiit. Pangit din kasi. Parang nagmukhang biko or lugaw. Char! Pagkatapos haluin, next naman is sesame oil. Tansyahin mo lang pero huwag masyado. Hindi rin kasi maganda kapag nag-overpower yung lasa ng sesame oil. Tapos halu-haluin rin siya pero huwag masyado. Yung sakto lang na ma-well combine yung sesame oil. Pagkatapos, i-flatten mo na sa baking dish or baking aluminum foil. Bahala ka kung saan mo gusto. Huwag mo siya masyadong ipa-flatten, yung tama lang kasi ang pangit din kapag manipis yung rice. Same dun sa isa, maglalagay din ako ng vinegar mixture at saka sesame oil na tansya-tansya lang din. Pagkatapos, i-set aside and let it rest. Next naman, hihimayin ko na yung crab stick. By the way, yung flavor nga pala ng aking baked sushi is Kani Tuna Mango Baked Sushi. At dahil medyo matigas-tigas yung nabili ko, kaya kailangan ko munang balian na mainit na tubig bago ko siya himayin para hindi naman masyadong durog na durog. Kaya dapat kapag bibili ka ng crab stick, dapat yung mayos-ayos, hindi yung parang gawa sa arena. Pagkatapos ko himayin yung crab stick, next naman is yung tuna. Gamit ko pala dito ay century tuna, yung hindi maanghang. So, dinirin ko lang yung sabaw niya bago ko siya sinama dun sa hinimay kong crab stick. Pagkatapos, hinalo-halo ko at lalagyan ko ng Lady's Choice mayonnaise. Ito pala yung isa sa mga mali ko, hindi pala masarap ang Lady's Choice mayonnaise kapag gagawa ka ng baked sushi. Nawawala kasi yung pagka-authenticate ng baked sushi. Pagkatapos ko sa crab mixture, maglalagay naman ako ng furikake. Ibudbud lang ito sa ibabaw ng sushi rice. Isa rin to sa mga ingredients na hindi pwede mawala. Magpapasarap kasi yan sa sushi rice mo. Pagkatapos ng furikake, next layer naman is yung crab mixture na ginawa ko. And then, spread mo lang siya hanggang sa ma-cover lahat ng top at pati yung gilid niya. Dapat evenly spread yung crab mixture para lahat merong laman at masarap, diba? Ang pangit naman na pagkukunin mo yung part sa gilid, walang laman. Huwag rin masyadong i-flat yung pagkaka-spread ng crab stick mixture kasi para sa akin, umiimpis siya. Maganda yung medyo spread siya ng kaunti. Alam mo yun? At habang ni-spread ko yung crab stick mixture, sasabihin ko ulit na lahat ng ginamit ko dito mula ingredients no baked sushi hanggang dito sa baking dish, yung mixing bowl ay nasa description box ko. Pwede mo bisitahin ang aking Ecomobi platform. Makikita nyo yung album na parang pang kitchen. And from there, marami kang makikita ng mga kitchen tools or kitchenware na pwede mong mabili. Kaya naman bisitahin mo na and for the go, for the checkout agad. Now, balik tayo dito sa ginagawa kong baked sushi. As you see, tinatapalan ko talaga yung mga makikita kong may kanin ng crab stick mixture ko. Gusto ko talaga pantay-pantay. Ayoko ng kulang-kulang. Nilagyan ko na rin yung isa ng crab stick mixture. And pinapantay ko kasi again gusto ko ng evenly spread. Dahil first time kong gumawa na to, ayan, meron ako sobra na crab stick mixture. So, ginawa ko, nilagyan ko ulit yung malaki at saka yung maliit na baking dish. Pero yung tip ko sa inyo, pwede nyo ito itabi sa ref. Masarap tong ipalaman sa tinapay kapag toasted yung tasty or yung pandesal. Ang ending ko mapal yung crab mixture kaya medyo nakakaumay. After crab mixture, next layer naman is naglagay ako ng ginupit kong nori. Aside kasi na pang design siya, meron tong contribute or ambag sa pagkakalasan ng ating baked sushi. Isang buong nori sheet lang ang gamit ko dito. Ginupit-gupit ko siya by half and half hanggang sa lumiit ng ganyan. Or magupit siya na parang strips. Next toppings or layers naman is mangga. Yung manggang ginamit ko, hindi siya dapat ripe at hindi rin masyadong maasim. Yung tamang pagkakahinog lang. And then hiniwa ko siya into cubes at in-spread or scatter ko lang siya. Hindi naman dapat maraming mangga ang ilalagay mo. Yung tama lang. Para magkaroon lang siya ng zest or yung kakaibang lasa na refreshing. Ganon. Bale, 2 buong mangga ang
ginamit ko at hinati ko sa 4 na pisngi. So, yung malaking baking dish, 2.5 pisngi ng mangga at yung maliit na baking dish ay 1.5 pisngi ng mangga. And besides, hindi ko alam kung ako lang ba. Lalong sumasarap yung mga sushi kapag merong fresh fruits like mango. Sunod, binudburan ko ulit ng nori sheet dahil marami akong nagawa o nagupit. Pagkatapos, sinunod ko naman yung furikake ulit para mas masarap. Especially ng pang family food ito, dapat talaga. Masarap lalo sa panlasa ng mga bata. Kaya nga niluluto ko lahat ng mga paborito at nakikita nila sa TikTok. Sunod ko naman ilalagay is Japanese mayo. I-drizzle ko lang siya on top. Pero kabila ang drizzle para mas lalong masarap. Especially Japanese mayo to, no? Siyempre, lalagyan ko rin yung maliit na baking dish ng Japanese mayo. Dahil maliit lang yung Japanese mayo or keepway na nabili ko, mabilis siyang maubos sa ganitong kalaking baking dish. Kaya naman kaysa masayang, binudburan ko na tong baked sushi ko ng Japanese mayo. Isa sa mga don'ts nga pala is huwag kang bibili ng maliit na keepway o Japanese mayo. Mas maganda kapag malaki, bukod sa makakatipid ka na, is marami ka pang pwedeng paggamitan. Sunod naman, maglalagay din ako ng sriracha. Alam nyo na mas magiging masarap ang pagkain kapag medyo maanghang. Like sa Japanese mayo, i-drizzle ko lang siya on top ng baked sushi. Mas maganda, alam nyo yung preference nyo kung gaano kaanghang ang pagkain na gusto nyo. And then, let this baked sushi pop in the oven. And bake this for 180 degrees Celsius for 10 minutes. By the way, nakalimutan ko pala, naglagay din pala ako ng keso on top. Hindi ko na napakita sa video na to. And gamit ko dito is yung quick melt cheese. Kahit anong quick melt na prefer nyo, pwede. And then, after 10 minutes in the oven, ito na ang itsura niya. Grabe guys, kung naaamoy nyo to, ang bango at ang sarap-sarap. Pero kailangan mo na tong palamigin kasi sobrang init ito, lalo kapag ilalagay mo dito sa nori sheet or dito sa seaweeds. Kasi ang init-init niya, imagine mo ilalagay mo dito sa nori sheet na mainit. Ewan ko na lang kung makakain mo yon. Sure. And I just want to share some stories about this. So, sobrang gutom ko at ang bango-bango ng baked sushi na nagawa ko is talaga namang kinain ko kaagad siya from the oven. Tapos nilagay ko dito sa seaweeds. Ang ending, napaso talaga ako yung kamay ko at yung bibig ko. In short, hindi ko talaga maantay na lumamig to kasi ang bango-bango at ang sarap-sarap talaga. Paulit-ulit ko sinasabi pero totoo. At ito na pinagsasalo-saluhan na namin ng mga anak ko itong baked sushi. And happy ako na nagustuhan ng mga anak ko itong ginawa ko. Grabe mga bi, another success trial cooking na naman ang nagawa ko. At pandagdag sa aming negosyo ng KL's Cafe, may mga babaguhin lang akong mga recipe na para mas lalong sumarap. For sure, may excite na naman itong mga katrabaho ko at magsisi-order na naman sila sa akin. At pag ganun nga ang nangyari, syempre, share ko rin dito sa YouTube channel ko. Kaya ako sa'yo. I-like mo na tong video at i-share mo na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click subscribe and click notification bell para updated ka sa mga upcoming video namin. Pasensya na, hindi pa ako mag-outro pero nasabi ko na yun. Dahil sa susunod mga video, hindi na ako mag-voice over. Hayaan ko na lang kayong manood at mainggit sa kinakain kong baked sushi. Kaya kung ako sa'yo, itry mo na tong recipe na to at kapag nasubukan mo na, mag-iwan ka ng comment na na-try mo na at perfect yung aking recipe. Ayun lang. Thank you for watching. Bye-bye. Oh. Ano suwid? Suwid. Dude. Nasiluan mo mga kimbang. Ha? Lagi. Ano? Kimbang. Na sushi? Ah. Sige ako. Ah. Ang kaya kinukuha dito? Ha? Ang kaya kinukuha mo ako. Ha? Hanggang lang. Ang kaya ka? Wala. Grabe. Init. Init ah. Ano to, may gasin na gusto. Ako. Dali. Init. Lasa, di ba? Tapos yung kanin niya, yung ulam niya pad gulay. Wala nga, no? Ito na lang tira yung mga ECG member. Kasi mga 35 years old, dinabab na kami. ECG na. Mga ano. Hindi nga natin madala. Mainit pa rin ba? Ito mangga. Hindi ako masyado. Oh, mangga. I hope you guys you like this video and salamat sa panonood. Mag-subscribe kayo. Thank you. Bye-bye.